Ja Morant nag-react sa unang round laban kay Shai Gilgeous-Alexander. Handang-handa na, mukhang mangyayari muli ang kinatatakutan ng Warriors kay Kuminga. At Butler, nilinaw ang totoong misyon sa Warriors, hindi ang pangsariling kapakanan. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Pumasok ang Memphis Grizzlies sa All-Star break na hawak ang ikalawang pwesto sa Western Conference. Ngunit nagtapos ang regular season bilang ika-8 seed at kinailangang dumaan sa play-in tournament upang subukang makapasok sa playoffs. Matapos matalo sa Golden State Warriors sa unang laro, inayos nila ang kanilang laro kontra Dallas Mavericks upang umusad. Sa pagkapanalong iyon, nakatakdang harapin ng Grizzlies ang Oklahoma City Thunder sa unang round. Nakuha ng Thunder ang ikalawang seed sa ikalawang sunod na taon at mas handa na sila ngayon, lalo na't pinangungunahan sila ng frontrunner sa MVP race na si Shai Gilgeous-Alexander. Nang tanungin tungkol sa kanya, hindi nagpaawat si Grizzlies guard Ja Morant sa pagbibigay ng papuri sa malamang nakauna-unahang MVP. Nandito kami sa gusto naming kalagayan. Bilang underdogs, kaharap ang isang matibay na team gaya ng OKC. Buo ang kumpiyansa namin sa aming sarili. Handang-handa na kami sa Lunes, sabi ni Morant matapos ang panalo kontra Dallas. Malaking hamon. Nakita na nating lahat kung paano sila naglaro buong season. Isang kompletong team. 4 na beses nagharap ang Grizzlies at Thunder ngayong season at natalo ang Memphis sa lahat ng laban na may average margin na halos 19 na puntos. Sa tingin ko, meron silang potensyal na MVP sa katauhan ni Shai na siyang nangunguna para sa kanila, dagdag pa ni Morant. Kailangan lang talaga naming maging solid sa depensa, disiplinado, at laruin ang basketball na alam naming laro namin. Handa na kaming abutin ang goal namin. Siyempre, isang proseso. Yan. Kailangan lang namin itong harapin araw-araw. Sa 4 na laban na iyon, nagtala si Gilgeous-Alexander ng average na 36 na puntos kada laro, isa sa mga pinakamataas niyang average laban sa isang team ngayong season. Ang Game 1 ng serye sa pagitan ng Thunder at Grizzlies ay magsisimula sa Lunes. Anong masasabi niyo sa paghaharap na ito, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang dalawang sunod na DNPs, did not play, ay tila nagselyo na sa kapalaran ni Jonathan Kuminga sa Golden State Warriors, kung saan inaasahang aalis na siya sa prangkisa bilang isang restricted free agent ngayong off-season. May oras pa upang magbago ang sitwasyon, lalo na't maaaring kailanganin ng Warriors ang laki at atletisismo ni Kuminga laban sa Houston Rockets sa unang round. Pero sa ngayon ay tila lalong nagiging hindi na kayang ayusin ang sitwasyon, habang ang 22 taong gulang ay tila tuluyang nawawala sa rotation. Hindi maaaring hayaang umalis si Jonathan Kuminga nang walang kapalit ang Warriors. Ang mabuting bahagi nito ay nananatiling may kaunting kontrol ang Golden State sa sitwasyon dahil si Kuminga ay isang restricted free agent at hindi unrestricted. Hindi siya basta-basta makakapirma sa ibang koponan nang walang pahintulot ang Warriors o nang hindi nila kayang tapatan ang offer. Kahit si Klay Thompson ay isang unrestricted free agent noong nakaraang off-season, nagawang gawing sign and trade ni Mike Dunleavy Jr. at ng front office ang 5 beses na All-Star na nagdala pabalik kina Buddy Hield at Kyle Anderson. Kung wala ang salary ni Anderson, mas mahihirapan sana ang Golden State na tumugma sa mga kontrata sa sumunod na Jimmy Butler trade. Tulad ng inilahad ni Tim Kawakami ng The San Francisco Chronicle kamakailan, hindi ito lubusang nakakagulat na sitwasyon para sa Warriors at kaya't madaling isiping kasalukuyan ng pinoproseso ni Dunleavy ang mga posibleng option. Komplikado ang restricted free agency, kaya't kailangang ayusin ni Mike Dunleavy ang maraming bagay upang makakuha ng may saysay na kapalit para kay Kuminga. Pero matagal nang may babala ang Warriors ukol sa nalalapit na paghihiwalay na ito. Ganon din kay Kuminga. Ang mga huling laro na ito ay parang pampublikong anunsyo lamang, isinulat ni Kawakami. Dahil sa pagmamahal ni Joe Lacob kay Kuminga at sa kagustuhan niyang gumastos para sa roster kung kinakailangan, mahirap isipin na basta na lang papayagan ng Warriors na mawala ang kanilang batang forward nang wala silang malaking partisipasyon o kapalit. Speaking of Warriors, si Jimmy Butler ay paboritong manlalaro ng halos paboritong manlalaro. Isa siyang tunay na estudyante ng laro at isa rin sa pinaka-versatile at maapoy na manlalarong nakita sa kasaysayan ng basketball, lalo na kapag pinakamaliwanag na ang mga ilaw. Pagdating niya sa Golden State matapos ang matagumpay at kung minsan ay magulong pananatili sa Miami Heat,
Nakita na niya mula sa malayo kung ano ang naitayo ni na Stephen Curry at Draymond Green kasama ang Warriors franchise at alam niya kung gaano kahalaga sa kanila ang maglaro ng makabuluhang basketball. At ngayong bahagi na siya nito, nangangako siya na gagawin ang lahat ng kanyang makakaya para masiguro na madagdagan pa ang singsing ni na Steph at Dre. Para kay Steph ko to ginagawa. Noong Miyerkules, nagpakitang gilas si Playoff Jimmy, nagtala ng 38 puntos, 7 rebounds at 6 na assists upang tulungan ang Warriors sa isang kapanapanabik na panalo laban sa matagal ng karibal na Memphis Grizzlies. Bagamat si Curry ang nagbigay ng huling pagsabog, si Butler, ang veteranong 6 feet 7 inches wingman, ang nagbigay ng enerhiya sa koponan upang maging leading ng hanggang 20 puntos. Ang panalong ito ang unang hakbang sa pag-asang makamit ni Butler ang kanyang unang NBA championship. Gayunpaman, nilinaw niya na bagamat mahalaga sa kanya ang makamit ang titulong iyon, mas mataas ang motibasyon niya na matulungan sina Steph at Dre na makakuha ng kanilang ika-5 titulo. Tingnan mo, hindi ko sinasabing hindi ako gutom, pero ginagawa ko to para kay Steph, sabi ni Butler sa isang panayam ng The Athletic. Ginagawa ko to para kay Dre. Ginagawa ko to para sa mga lalaking to. Gusto kong manalo ng championship, oo, pero gusto ko ring manalo si Dre ng isa pa. Gusto kong manalo si Steph ng isa pa. Alam kong wala pa akong sarili kong singsing, pero deserve nila yon, dagdag pa ni Jimmy. Sinabi ng dating market star na nasaksihan niya kung paano nagpatuloy sina Curry at Green sa kabila ng lahat. Pinagdaanan ng unos pagkatapos ng Durant era bago muling bumangon at nagkampiyon noong year 2022. Muli silang nakaranas ng ilang taon ng kabiguan pero nahanap muli ang kanilang kumpiyansa ngayong season na malaking bahagi ay dahil kay Butler. Matagal na nilang binuhat ang lungsod at ang organisasyong ito sa kanilang balikat at masaya akong nandito ako para subukang gumawa ng isang bagay na espesyal, pahayag ng 6 na All-Star. Para mas mapalapit sa kanilang layunin, kailangang lampasan muna ng Warriors ang unang hadlang, ang second-seeded Houston Rockets. Hindi ito magiging madali dahil puno ng mga batang gutom at talentadong atleta ang Rockets na hindi natatakot sumabay sa mga veterano. Pero si Butler ay hindi natitinag, sanay na siyang kalabanin ang mga young pups. Gustong gusto ko yung may target ako sa likod ko. Pakiramdam ko, meron na ako niyan nitong mga nakaraang taon sa East. At ang Warriors, palaging may target yan hanggat nandyan pa si 30 Curry at si 23 Green, mariing sabi ni Jimmy. Sila ang palaging kuponang kailangang talunin. Lagi silang kinatatakutan ng lahat. Alam ng lahat na hindi sila basta-bastang natatanggal sa laro o sa serye at gustong gusto kong bahagi ako nun. Hindi ako natatakot kahit kanino. Kilala nyo ako, wala akong kinatatakutan. Alam ko kung ano ang kaya kong gawin. Katulad ng palagi kong sinasabi, ngayon ang oras para ipakita yon. Pero higit sa lahat, alam ko kung ano ang kaya nilang gawin, dagdag pa niya. Mula sa pagiging kuponang may losing record noong Enero, naging ika-7 pwesto ang Dubs na ngayon ay paboritong maka-upset sa second seed. Ngunit ang mga laro ay hindi na pagpapasyahan sa papel. Kung balak ni Jimmy na tuparin ang kanyang pangakong maghatid ng panibagong kampyonato sa core ng Warriors, kailangan niyang buong-buo na yakapin ang playoff Jimmy mentality sa buong postseason. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan?